Maingat kong inilapag ang huling piraso ng garnish sa ibabaw ng medium rare na Wagyu ribeye. Ito ang paborito ni Alejandro. Ang putaheng pinagpuyatan kong i-perfect sa loob ng 7 taon ng aming pansasama. Sa gitna ng abalang kusina ng Diver XO, tila ako lamang ang tanging nananatiling kalmado, habang ang bawat galaw ko ay puno ng pagmamahal at dedikasyon para sa kaarawan ng aking asawa. Ang bawat dampi ng sarsa sa pinggan ay tila isang panata ng katapatan. Ngunit ang katahimikang iyon ay agad na bumasag nang marinig ko ang mga pamilyar na boses mula sa pantry, ilaghakbang lamang mula sa aking kinatatayuan. Kailan mo ba balak ibigay sa kanyang annulment papers, Alejandro? Ang boses ni Mama Carmen, ang aking biyenan, ay matalim at puno ng panghahamak. Ayoko nang makita ang pagmumukha ng babaeng yan sa susunod nating family portrait. She smells like grease and cheap detergent. Hindi siya nababagay sa antas nating mga De Vega. Huminto ang aking mundo. Ang sipit na hawak ko ay nanatiling nakabitin sa hangin. Inantay ko ang pantatanggol ni Alejandro. Inantay ko ang boses ng lalaking pinag-alayan ko ng lahat, pati na ang aking pangarap. "Tonight, Mom. After the party," sagot ni Alejandro. Walang pag-aalinlangan, walang bahid ng lungkot. Hayaan mo muna siyang tapusin ang pagluluto para sa mga investors natin. Sayang naman ang galing niya sa kusina kung hindi natin gagamitin sa huling pagkakataon. "Vanessa is already waiting for me at the hotel." Sabi ko sa kanya, kaunting tiis na lang at mapapaalis ko na rin ang pabigat na si Lara sa buhay ko. Ang init ng kusina na kanina ay nagbibigay sa akin ng ginhawa ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang nakamamatay na ginaw na gumapang mula sa aking mga paa hanggang sa aking puso. Ang bawat salita nila ay tila mga karayom na tumutusok sa aking pandinig. Hindi ako humikbi. Hindi ako nanginig. Sa halip, naramdaman ko ang isang kakaibang liwanag sa aking isipan. Isang malamig at lohikal na pagtanggap. 7 taon. 7 taon akong nagbulag-bulagan sa kanilang pang-aabuso dahil sa pag-aakalang ang pag-ibig ay pagsasakripisyo. Ginamit nila ang insurance money ng yumao kong ama para isalba ang naghihingalo nilang negosyo. Ginamit nila ang aking talino sa pagluluto para itayo ang Diver XO habang ako ay nananatiling anino sa likod ng kanilang tagumpay. Biglang bumukas ang pinto ng pantry at iniluwan nito si Mama Carmen. Nang makita niya akong nakatayo malapit sa pintuan, wala man lang bakas ng gulat o pagsisisi sa kanyang muka. Sa halip, tinaasan niya ako ng kilay habang inaayos ang kanyang mamahaling perlas. "Oh, nandiyan ka pala," saad niya nang may mapang-uyam ng iti. "Bilisan mo na ang pag-aayos dyan. Ang mga bisita ay naghihintay na. Siguraduhin mong hindi mo kami ipapahiya sa harap ng mga kaibigan namin. At pagkatapos niyan, dumiretso ka sa itaas at mag-impake ka na ng mga gamit mo. Huwag mong kalimutang iwanan ang susi ng bahay. My son deserves someone who matches his status, not a servant like you." Lumapit din si Alejandro. Ang kanyang muka ay seryoso at walang emosyon. "Laura, let's be professional about this. Hindi na tayo masaya. I've already prepared everything. Pirma mo na lang ang kailangan." Tumingin ako sa kanila. Sa loob ng ilang segundo, tila tumigil ang oras. Nakita ko ang katakawan sa kanilang mga mata, ang kapalaluan sa kanilang mga tindig. Ang babaeng dati ay laging nakayuko at humihingi ng tawad ay wala na. Ang natira ay isang banyagang puno ng pot, ngunit binalot ng yelo. "Professional?" Ang tanging lumabas sa aking bibig. Ang boses ko ay mababa, matatag, at walang kahit anong panginginig. "O sige, Alejandro. Ibibigay ko sa inyo ang gusto nyo." Isang mabilis na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mukha ni Carmen. Inakala nilang susunod pa rin ako. Inakala nilang ako pa rin ang tupa na handang magpaubaya. Dahan-dahan kong tinanggal ang aking puting apron at marahan itong binitawan sa sahig. Sa ilalim niyon ay ang isang itim at hapit na cocktail dress
na lihim kong binili noong 1 linggo. Isang paghahanda para sa gabing ito. Ngunit hindi para sa parang inakala ko. Hindi ko sila muling nilingon. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na tinawagan ang isang numero na matagal ko nang itinatago sa aking contacts. Dante, bungad ko nang sagutin ang tawag. It's time. Activate the takeover process now. Gusto ko, bago matapos ang gabi, wala na silang matitirhan. At tawagan mo ang security ng Diver XO. May mga basura tayong kailangang ilabas sa building na ito. Mabilis ang bawat hakbang ko palabas ng kusina. Ang tunog ng aking takong sa matigas na marmol ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa aking desisyon. Bawat hakbang ay isang pagputol sa tanikala ng nakaraan. Bawat hakbang ay isang pangako ng pagbagsak para sa mga taong umabuso sa aking kabutihan. Pagdating ko sa malawak na dining hall, ang lahat ng mata ay lumingon sa akin. Ang mga ilaw ng chandelier ay sumasalamin sa aking mga mata, ngunit wala ng luha doon. Ang tanging naroon ay ang apoy ng isang reynang handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Huminto ako sa gitna ng silid, kung saan nakatayo ang isang podium. Kinuha ko ang mikropono habang ang lahat ay nagtataka sa aking presensya. Nakita ko si Alejandro at Carmen sa gilid. Ang kanilang mga mukha ay biglang namutla habang tinitingnan ang aking pagbabago. Magandang gabi sa inyong lahat, simula ko. Ang aking tinig ay umalingaw-angaw sa buong hall. Bago tayo magpatuloy sa pagdiriwang para sa kaarawan ni Alejandro, may isang mahalagang anunsyo akong nais ibahagi tungkol sa tunay na nagmamay-ari ng Diver XO. Lumingon ako kay Alejandro at nagumite. Isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. Isang ngiting nagsasabing, ang gabi ay nagsisimula pa lamang, at ang kanyang bangungot ay hindi na matatapos. Ang katahimikang bumalot sa dining hall ay tila isang mabigat na kumot na nagpatahimik maging sa mga pinakasikat na tsismosa ng Alta Society. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Hindi bilang ang tahimik na asawa ni Alejandro na laging nasa gilid, kundi bilang isang babaeng may hawak ng mikropono at may otoridad na hindi nila kailanman nakita. Nakita ko ang mabilis na pagbabago ng kulay sa mukha ni Mama Carmen. Ang kanyang mapuputing pisngi ay nagliyab sa galit at kahihiyan. Mabilis siyang humakbang palapit sa podium. Ang tunog ng kanyang mamahaling takong ay mabilis na tumatama sa sahig. Tila, nagmamadaling itago ang bitak sa kanilang perpektong imahe. Lara, ano bang sa tingin mo ang ginagawa mo? Ang pabulong, ngunit matalim na saway ni Mama Carmen paglapit niya sa akin. Pilit siyang numingiti sa mga bisita habang ang kanyang mga mata ay nagbabanta ng kamatayan. You're making a scene! Bumaba ka dyan na yun din. Nakakahiya sa mga investors. Kung gusto mong maglasing, gawin mo sa kusina, huwag dito. Humarap ako sa kanya. Hindi man lang kumukurap. Ang aking muka ay tila isang estatwang gawa sa yelo. Lasing, Mama Carmen? I've never been more sober in my entire life. At bakit ako mahihiya? I am just about to introduce the real star of the evening. Sa puntong yun, isang babae ang dahan-dahang lumabas mula sa likod ni Alejandro. Si Vanessa. Suot niya ang isang matingkad na pulang gown na halatang mas mahal pa sa lahat ng damit na naisuot ko sa loob ng 7 taon. Ang kanyang muka ay puno ng pekeng pag-aalala. Ang mga mata ay tila laging handang lumuha. Ang perpektong imahe ng isang pa-victim na manipulator. Lara, please, don't do this. Malambing na saad ni Vanessa, sapat na para marinig ng mga nasa malapit na mesa. Humawak siya sa braso ni Alejandro, tila humihingi ng proteksyon. Ayaw naming saktan ka, pero hindi mo pwedeng pilitin ang isang lalaki na manatili sa'yo kung hindi ka na niya mahal. Let's be civilized about this. Isang mahinang tawag ng pangungutya ang kumawala sa aking lalamunan. Lumingon ako sa mga bisita na ngayon ay nagsisimula na ring magbulungan. Ang bawat bulong ay tila mga lason na kumakalat sa hangin. Kawawang Lara. Pinapalitan na pala siya.
Sino ba naman ang mananatili sa isang kusinera kung merong isang tulad ni Vanessa? Civilized? Pag-uulit ko sa salita ni Vanessa. Is it civilized to plan a divorce in my own restaurant using my dead father's money to buy that red dress you're wearing? Biglang namutla si Vanessa. Hinigpitan ni Alejandro ang pagkakahawak sa braso ng kanyang kabit. Lara, enough. You're crossing the line. Security, escort her out. Sigaw ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon para itago ang katotohanan. Ngunit walang security na lumapit. Ang mga tauhan ng Diver XO ay nanatiling nakatayo sa kanilang mga pwesto. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa akin, naghihintay ng aking utos. Hinarap ni Mama Carmen ang mga bisita, sinusubukang bawiin ang kontrol. Pasensya na kayo everyone. My daughter-in-law is just having a mental breakdown. Masyado siyang napagod sa pagluluto para sa gabing ito. Lara is just our head cook, and sometimes, the heat of the kitchen gets to her head. Alejandro, dalhin mo na siya sa labas. Lumingon ako sa kanya at uminom ng kaunting champagne mula sa basong nasa podium. Ang malamig na likido ay dumaloy sa aking lalamunan. Tila nagbibigay ng karagdagang lakas. Head cook? Nakangiti kong tanong. Isang hamak na kusinera lang ba ang tingin mo sa akin, Mama Carmen? Pagkatapos niyo akong pagtrabahuhin ng walang sweldo sa loob ng 7 taon para bayaran ang mga utang niyo sa sugal, ang mga bulungan sa paligid ay lalong lumakas. Ang mga investors na kanina ay nakikipagtawanan kay Alejandro ay nagsisimula na ring magtinginan ng may pagdududa. Alam nila ang reputasyon ng pamilya De Vega pagdating sa pera, at ang aking mga salita ay tila nagbubukas ng isang sugat na pilit nilang itinatago. Sa gitna ng tensyon, isang waiter ang mabilis na lumapit kay Mama Carmen. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabahala. May bitbit siyang isang puting envelope at isang cordless phone. Madam, tumatawag po ang bank manager niyo. Urgent daw po. Pulong ng waiter. Ngunit sa sobrang tahimik ng silid, tila narinig yon ng lahat. At ito po, may nagpadala po ng notice of foreclosure para sa mansyon. Nanigas si Mama Carmen. Ang puting envelope ay tila isang mainit na uling na nagpapasunog sa kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang kinuha ang phone, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang inilalagay ito sa kanyang tenga. Hello? What do you mean declined? Lahat ng accounts ko? Impossible! I have millions in that bank. Ang sigaw ni Mama Carmen na hindi na niya nagawang itago. Tiningnan ko siya ng may matinding kawalan ng awa. Ang maskara ng alta society na pilit nilang isinuot sa loob ng maraming taon ay dahan-dahan ng natituklap, inilalantad ang bulok na katotohanan sa ilalim nito. Lumingon ako kay Alejandro, na ngayon ay pilit na kinukuha ang envelope mula sa kamay ng kanyang ina. Ang kanyang muka ay puno ng takot, isang takot na tanging ang mga taong nawalan ng lahat ang makakaramdam. Anong ibig sabihin nito, Lara? Ang nanginginig na tanong ni Alejandro. Anong ginawa mo? Inilapag ko ang mikropono sa podium at dahan-dahang lumapit sa kanila. Ang bawat hakbang ko ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang danggal. Hindi ko ito ginawa, Alejandro. Bulong ko sa kanya. Sapat na para sila lang ni Mama Carmen ang makarinig. Ito ay ang bunga ng 7 taon ninyong pagiging linta. At ang envelope na yan? Yan pa lang ang appetizer. Ang main course ay ihahain ko na. Ang ingay ng bulungan sa dining hall ay biglang napuputol sa tuwing maririnig ang mahinang tunog ng card machine na paulit-ulit na tumatangga sa mga credit card ni Mama Carmen. Sa bawat paglabas ng mensaheng transaction declined, ang kanyang muka ay tila isang hinog na kamatis na handa ng sumabog. Ang mga mata ng mga bisita, na dati ay puno ng paghanga, ngayon ay puno na ng pangungutya at pagtataka. Subukan mo ulit! Siguradong sira ang machine ninyo! Ang sigaw ni Mama Carmen sa cashier. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Huwag niyo akong hiyain dito. Alam niyo ba kung magkano ang laman ng account na yan? It can buy this whole floor. Lumapit si Alejandro. Ang kanyang no ay basa ng pawis. Mom, let me try my card. Saad niya.
habang pilit na iniiwasan ang tingin ni Vanessa, na ngayon ay dahan-dahang umaatras palayo sa kanila. Tila ayaw madamay sa kahihiyang nangyayari. Inilabas ni Alejandro ang kanyang gold card, ang kanyang huling alas para isalba ang kanilang gabi. Ngunit tila kahit ang kapalaran ay tumalikod na rin sa kanila. Ang machine ay muling naglabas ng pulang ilaw, isang hudyat na wala na silang kahit isang kusing na magagamit. Nanatili akong nakaupo sa head table, ang pwesto na nakalaan sana kay Alejandro bilang celebrant. Dahan-dahan kong inikot ang wine glass sa aking kamay. Pinapanood ang kanilang paghihirap na tila isang magandang palabas sa telebisyon. Ang bawat sigaw ni Carmen at ang bawat buntong hininga ni Alejandro ay musika sa aking pandinig. May problema ba, Mama Carmen? Ang malamig kong tanong habang dahan-dahang tumatayo. Ang lahat ng atensyon ay muling nabaling sa akin. Masyado bang mabigat ang bayarin para sa isang birthday party? Tumahimik ka, Lara. Wala kang alam sa usapang pera. Ang singhal ni Mama Carmen. Humarap siya sa manager ng Diver XO, si Mr. Santos, na kanina pa nakatayo sa gilid. Santos, ayusin mo ito. Tawagan mo ang may-ari ng restaurant na ito. Sabihin mo sa kanya na ang mga De Vega ay binabastos ng mga staff nyo. Dahan-dahang naglakad si Mr. Santos palapit sa amin. Ngunit sa halip na humingi ng paumanhin kay Carmen, huminto siya sa harap ko at yumukod ng napakalalim. Isang paggalang na tanging sa pinakamataas na pinuno lamang ibinibigay. Good evening, Madam President. Ang malinaw na saad ni Mr. Santos na umalingaw-ngaw sa buong hall. Lahat po ng accounts ng pamilya De Vega ay matagumpay na nating na-freeze sa ilalim ng inyong utos. Ang lahat ng dokumento para sa pagsasara ng kanilang mga credit line ay handa na rin para sa inyong huling pirma. Ang katahimikan sa loob ng Diver XO ay naging mas nakakabingi pa kaysa sa anumang sigaw. Nakita ko ang dahan-dahang pagbagsak ng balikat ni Alejandro. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Tila hindi maunawaan ang mga salitang narinig. Si Mama Carmen naman ay napahawak sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawala ng lakas para itayo ang kanyang mataba at mapagmataas na katawan. Madam President? Ang nauutal na ulit ni Carmen. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Anong kalokohan ito? Huminga ako ng malalim at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang aking muka ay nananatiling walang emosyon. Isang pader ng yelo na walang sinuman ang makakatibag. Hindi niyo ba naitanong kung bakit sa dinami-rami ng restaurant sa bansa, ang Diver XO ang pinili niyo para sa gabing ito? Ang bulong ko, ang boses ko ay puno ng otoridad. Hindi niyo ba naisip kung paanong ang isang hamak na kusinera ay nakapagpapatakbo ng ganito kagandang lugar ng 7 taon? Tumingin ako kay Alejandro, na ngayon ay tila isang basang sisiw sa gitna ng ulan. You're not paying me tonight, Carmen. You're paying for your arrogance. Because I own Diver XO. From the very kitchen you look down upon to the land this building stands on. Ang lahat ng ito ay pag-aari ko. Dahil sa diamanteng iniwan ng tatay ko na matagal ninyong sinubukang nakawin. Dahan-dahan akong gumalik sa head table at naupo ng tuwid. Ang aking tindig ay puno ng danggal. Santos, dalhin mo dito ang listahan. Mabilis na inabot ni Mr. Santos ang isang makapal na folder. Binuksan ko ito at inilabas ang isang mahabang papel. Isang listahan na naglalaman ng lahat ng perang kinuha nila sa akin. Mula sa pinakamaliit na barya hanggang sa milyon-milyong ginamit nila sa kanilang mga luho. Ito ang listahan ng utang niyo sa akin, Alejandro. Kasama dito ang insurance money ni Papa, ang kapital na kinuha niyo para sa mga peking negosyo niyo, at ang lahat ng sweldong hindi niyo ibinigay sa akin sa loob ng 7 taon. Ang saad ko habang itinatapon ang papel sa harap nila. Ang kabuuan, 150 milyong piso. Nakita ko ang pagtulunang luha ni Vanessa, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa takot na ang lalaking inaasahan niyang magbibigay sa kanya ng yaman ay isa na palang pulubi.
Pirmatado ito ni Alejandro sa bawat pahina bilang gwarantor. Ang dagdag ko ng may mapait na ngiti. At dahil hindi nyo kayang bayaran ito ngayong gabi, sisiguraduhin kong bukas na bukas din, ang pangalang De Vega ay magiging kasing kahulugan ng salitang basura sa buong bansa. Lumingon ako sa mga bisita na ngayon ay hindi na magkamayaw sa pagkuha ng larawan at video. Alam kong sa loob ng ilang minuto, ang balitang ito ay sasabog sa social media. Ang pagbagsak ng mga De Vega ay magiging pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Ang bawat hakbang ni Alejandro palapit sa akin ay tila isang tangka ng isang nalulunod na taong gustong mandamay sa kailaliman. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng kapalaluan, ngayon ay bakas ang isang desperadong pagsisikap na gamitin ang huling barahan na alam niyang tinitingnan ko noon bilang sagrado, ang aming pagsasama. Lara, mag-usap tayo ng mahinahon. Pamilya tayo, hindi ba? Ang boses niya ay nanginghinig, pilit na hinahanap ang dati kong lambot. Nagkamali ako, inaamin ko. Pero kailangan mo bang gawin ito sa harap ng maraming tao? Ang utang na loob mo sa amin ni Mama. Ang pagpapatuloy namin sa iyo noong wala ka pang kahit ano. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tunog na tila pagpunit ng tuyong papel sa gitna ng katahimikan. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Ang aking mga mata ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Utang na loob, Alejandro? Iyan ba ang huling sandata mo? Ang tanong ko. Ang boses ko ay matatag at malinaw. Sino ang may utang na loob kanino? Nung namatay ang tatay ko, kinuha ninyo ang lahat ng insurance money niya para isalba ang naghihingalong ninyong kumpanya. 7 taon akong nagtrabaho dito sa Diver XO nang walang sweldo, habang kayo ay nagpapasarap sa mga bakasyon sa ibang bansa gamit ang perang pinaghirapan ko sa kusina. Ang utang na loob na sinasabi mo ay isang tanika lang matagal ko ng pinutol. Biglang sumabog sa galit si Mama Carmen. Hindi na niya nagawang itago ang kanyang tunay na kulay sa harap ng mga bisita. Mabilis siyang lumapit at itinaas ang kanyang kamay para sampalin ako. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad sa aking mukha, mabilis kong nahuli ang kanyang braso sa gitna ng hangin. Ang aking pagkakahawak ay mahigpit, tila isang bakal na sipit na nagpapatigil sa kanyang bawat galaw. Huwag mong susubukan, Carmen, ang bulong ko. Ang boses ko ay puno ng panganib. Hindi na ako ang babaeng maaari mong syaktan at tapak-tapakan sa tuwing gusto mo. Ang kamay na ito na nagpakain sa inyo sa loob ng 7 taon, ito rin ang kamay na kukuha sa lahat ng mayroon kayo. Padaskol kong binitiwan ang kanyang braso, dahilan para mapaatras siya at muntik nang mawala ng balanse. Ang tunog ng kanyang mga alahas na nagkakabungguan ay tila isang babala ng kanyang nalalapit na pagbagsak. Lara, hindi mo pwedeng gawin ito. Saan kami pupunta? Ang sigaw ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno na ng takot. Iyon ang problema ninyo, hindi sa akin. Sagot ko habang kinukuha ang isa pang dokumento mula sa folder na hawak ni Mr. Santos. At isa pa, ang mansyon na tinitirhan ninyo? Ito ang transfer of title. Nakapangalan na ito sa akin bilang kabayaran sa lahat ng utang ninyo na hindi ninyo nabayaran sa bangko noong nakaraang buwan. Binili ko ang lahat ng utang ninyo, Alejandro. Sa madaling salita, ako na ang may-ari ng bawat pako at semento ng bahay na yon. Nanigas ang mag-ina. Maging si Vanessa, na kanina ay pilit na kumakapit kay Alejandro, ay dahan-dahan ng bumibitiw. Ang kanyang mga mata ay naghahanap na ng pintong matatakasan, tila isang dagang nakaramdam na papalubog na ang barko. Ibibigay ko sa inyo ang 24 na oras. Ang deklara ko. Ang bawat salita ay tila isang hatol na walang apela. Pagkalipas ng oras na iyon, lahat ng gamit ninyo na nasa labas ng gate ay ituturing na basura. Wala akong ititira sa inyo, gaya ng ginawa ninyo sa akin noong kinuha ninyo ang lahat ng alaala ng tatay ko. Tinalikuran ko sila at dahan-dahang naglakad palayo. Ngunit sa bawat hakbang ko, isang imahe ang biglang pumasok sa aking isipan. Isang alaala ng huling gabi bago ang aksidente
ng aking ama. Ang tunog ng mabilis na pag-andar ng sasakyan at ang amoy ng sunog na goma ay tila muling bumalik sa aking mga pandama. Naalala ko ang huling tawag niya sa akin. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Lara, may nalaman ako tungkol sa pamilya De Vega. Huwag kang magtitiwala. Napahinto ako sa paglalakad. Ang lamig na nararamdaman ko sa aking puso ay lalong tumindi. Ang paghihiganti ko ay hindi lamang tungkol sa pera o sa Diver XO. Ito ay tungkol sa katotohanang pilit nilang ibinaon kasama ng aking ama. Lumingon ako sa huling pagkakataon kay Mama Carmen. Nakita ko ang isang mabilis na sulyap ng takot sa kanyang mga mata nang magtagpo ang aming paningin. Hindi takot sa pagkawala ng yaman, kundi takot ng isang taong may itinatagong krimen. Ang sikat ng araw na tumatago sa bintana ng aking bagong opisina sa Diver XO ay tila isang pagbati ng kalayaan. Ngunit ang katahimikan ng umagang yon ay bumasag nang ang isang marahang pagtama ng mga daliri sa pinto ay umalingaw-ngaw sa silid. Hindi ko na kailangang hulaan kung sino ang nasa kabilang panig. Ang amoy ng matapang at mamahaling pabango na dahan-dahang humahalo sa hangin ay sapat na para makilala ko ang bisitang hindi inaneyahan. Dahan-dahang bumukas ang pinto at iniluwan nito si Vanessa. Wala na ang mapanghamong tingin niya noong nakaraang gabi. Sa halip, ang kanyang mga mata ay bahagyang mapula. Ang kanyang buhok ay tila sinadyang gawing bahagyang gulo. At ang kanyang muka ay walang kahit anong bakas ng makeup. Isang perpektong pagganap para sa isang babaeng lugmok sa pighati. Lara, can we talk? Please? Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid, handang maputol sa kaunting pagkakataon. Hindi ako tumayo mula sa aking kinauupuan. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa ng mga financial reports. Ang tunog ng paglipat ko ng bawat pahina ay ang tanging sagot na ibinigay ko sa kanya sa loob ng ilang minuto. Nang maramdaman kong hindi siya aalis, dahan-dahan kong ibinaba ang aking salamin at tumingin sa kanya nang walang kahit anong emosyon. You have 5 minutes, Vanessa. Make it worth my time. Ang malamig kong deklara. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa harap ko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang maliit na bag. Alam kong galit ka. Alam kong tingin mo sa akin ay masamang tao. But I'm doing this for Alejandro and for the baby. Natigilan ang aking kamay sa ibabaw ng mesa. Isang pamilyar na lason ang unti-unting kumakalat sa hangin. Ang lason ng manipulasyon. The baby? Ang pag-uulit ko? Ang aking tinig ay tila isang matalim na talim. I'm pregnant, Lara. Ang saad niya, kasabay ng pagbagsak ng isang butil ng luha sa kanyang pisingi. 2 months. Hindi alam ni Alejandro ang gagawin niya ngayon dahil sa nangyari sa party. He's devastated. Wala silang matitirhan. Please, Lara, kahit para na lang sa bata, give back even just one of the properties. Huwag mo namang hayaang lumaki ang anak namin sa lansangan. You were a wife too. You know how it feels to want to protect your family. Pinanood ko siya ng mabuti. Ang bawat paghikbi, ang bawat paghawak niya sa kanyang tiyan, ito ang klaseng drama na gustong-gusto ng mga taong mahilig gumawa ng sarili nilang katotohanan. Ang trasang na nasa harap ko ay gumagamit ng pinakamatandang armas sa mundo para makuha ang gusto niya. Dahan-dahan akong sumandal sa aking upuan at kinuha ang aking cellphone. Isang napakagandang kwento, Vanessa. Halos naluha ako. Biglang natigil ang kanyang paghikbi. May isang sulyap ng pagtataka ang dumaan sa kanyang mga mata. But here's the thing. Ang pagpatuali ko habang pinipindot ang play button sa aking phone. I don't just cook, Vanessa. I observe. And I pay people to observe for me. Isang boses ang umalingaw sa opisina. Ang boses ni Vanessa. Ngunit hindi ito malambing. Ito ay puno ng katusuhan at pagkamuhi.
Ang recording ay mula sa isang bar noong nakaraang linggo. Ano ka ba, Marco? Konting tiis na lang. Ang boses ni Vanessa sa recording. Pagkatapos makuha ni Alejandro ang mana niya mula kay Lara, kukuha ako ng malaking parte at saka tayo magtatanan. He's so stupid. Akala niya sa kanya talaga itong baby sa tiyan ko. Hindi niya alam na ikaw ang tatay nito. I'll bleed that De Vega family dry. Then we're out of here. Ang mukha ni Vanessa ay biglang nawala ng kulay. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging kasing bigat ng isang sementadong pader. 2 months, you said. Ang tanong ko nang may mapait na ngiti. Ang tanong, alam ba ni Alejandro na ang baby na ginagamit mo para manghingi ng awa ay ang parehong baby na gagamitin mo para takasan siya? Lara, listen. It's not what you think. Ang nauutal niyang simula. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan. Ang aking tindig ay tila isang higante sa harap ng isang maliit na insekto. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahang inabot ang isang piraso ng tissue mula sa mesa. Punasan mo ang mga peking luha mo, Vanessa. It doesn't work on me. Ang bulong ko malapit sa kanyang tenga. You're a small snake in a big ocean. Sinubukan mong pasukin ang teritoryo ko nang walang dalang armas, kundi ang katusuhan mo. But guess what? I have the antidote to your poison. Inihagis ko ang tissue sa kanyang kandungan. Get out of my office. At kung muli mong susubok kang lumapit sa akin o gamitin ang batang yan para perahan ako, sisiguraduhin kong ang recording na ito ang magiging huling bagay na maririnig ni Alejandro bago kanya itapon sa kalsada. At alam nating pareho kung gaano kabilis magalit ang isang De Vega kapag nalamang ginawa siyang tanga. Mabilis na tumayo si Vanessa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at takot. Hindi na niya nagawang magsalita pa. Mabilis siyang lumabas ng pinto, ang tunog ng kanyang nagmamadaling hakbang ay dahan-dahang naglaho sa pasilyo. Bumalik ako sa aking upuan. Ngunit ang aking isipan ay hindi na sa financial reports. Kinuha ko ang isang itim na sobre na iniwan ni Attorney Dante sa aking mesa kaninang umaga. Sa loob niyon ay isang lumang dokumento mula sa vault ni Mama Carmen. Isang secret partnership agreement na may petsang 10 taon na ang nakalilipas. May isang pangalan sa ilalim ng pirma ni Carmen na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Isang pangalang hindi ko inaasang makikita sa isang ilegal na transaksyon. Ang pangalang nakasulat sa ilalim ng lihim na kasunduan ay tila isang multong bumangon mula sa hukay. Ricardo Santillan. Siya ang dating punong accountant ng aking ama, ang taong pinagkatiwalaan ng lahat ng aming ari-arian bago ang malagim na aksidente 10 taon na ang nakalilipas. Sa mga dokumentong hawak ko ngayon, maliwanag pa sa sikat ng araw ang katotohanan. Ang Diver XO ay hindi itinayo mula sa pagsisikap ng mga De Vega. Ito ay isang pagnanakaw. Ninakaw nila ang mga patent, ang mga konsepto, at ang bawat sentimo ng puhunan na para sana sa akin. Madam Lara, kailangang maging maingat tayo. Ang seryosong paalala ni Attorney Dante habang inaayos ang kanyang salamin. Kung totoo ang hinala natin, hindi lang simpleng pagnanahaw ang ginawa ni Carmen. Ginamit nila si Ricardo para manipulahin ang mga pirma ng tatay mo bago siya mawala. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko ang lumang litrato ng aking ama na nakapatong sa aking mesa. Ang kanyang ngiti ay puno ng pag-asa, malayo sa kalunos-lunos na sinapit niya sa isang madilim na bangin. Ang bawat paghinga ko ay puno ng bigat, ngunit ang aking isipan ay nananatiling kasing talim ng isang bagong hasang kutsilyo. Hanapin mo si Ricardo, Dante. Buhay man o patay, kailangan ko ang kanyang testimonya, ang tanging utos ko. Lumabas ako ng restaurant para huminga ng sariwang hangin. Ngunit tila pati ang kapalaran ay nais akong subukin. Sa labas ng main entrance, nakatayo si Alejandro. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Ang kanyang polo ay lukot at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod.
May hawak siyang isang pumpon ng puting rosas. Ang mga bulaklak na madalas ning ibigay sa akin noong nagsisimula pa lamang ang aming panliligaw. Lara, ang tawag niya. Ang kanyang boses ay tila isang nagmamakaawang bata. Naghintay ako dito ng 3 oras. Alam kong hindi mo ako gustong makita, pero kailangan nating mag-usap. Nagpatuloy ako sa paglalakad, hindi man lang siya sinusulyapan. Ang tunog ng aking takong sa semento ay tila isang ritmo ng pagtanggi. Ngunit mabilis siyang humabol at humarang sa aking daan. Ang amoy ng alak ay bahagyang humahalo sa hangin mula sa kanyang hininga. Lara, please. Naalala mo ba ang unang date natin? Dituhin tayo nagsimula. I know I've been a fool. Nagpadala ako sa presyo ni Mama. Pero ikaw pa rin ang mahal ko. Handa akong iwan ang lahat. Si Vanessa, si Mama. Magsimula lang tayo ulit. Ang kanyang mga salita ay puno ng desperasyon. Ngunit sa aking pandinig, ito ay tila isang sirang plakang paulit-ulit na tumutunog. Huminto ako at tumingin sa kanya. Isang malamig at mapang-uyang na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang mga tao sa paligid ay nagsisimula na ring tumingin. Ang ilan ay kumukuha pa ng cellphone para i-record ang eksena. Magsimumal ulit, Alejandro? Ang tanong ko nang may mababang tinig. Noon gabi ng birthday mo, habang pinaplano niyo ni Carmen kung paano ako itatapon sa kalsada, nasaan ang pagmamahal na sinasabi mo? Nung kinuha niyo ang bawat barya ng tatay ko para bayaran ang mga utang niyo, nasaan ang konsensya mo? Lara, babayaran ko ang lahat. Magtatrabaho ako. Ang hiyaw niya, habang pilit na ibinibigay sa akin ang mga rosas. Kinuha ko ang mga bulaklak mula sa kanyang kamay. Sa loob ng isang sandali, nakita ko ang isang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Inakala niyang muli niya akong napaamo. Ngunit ang pag-asang yon ay agad na naglaho ng dahan-dahan kong ilubog ang mga puting rosas sa malapit na basurahan sa gilid ng kalsada. Ang mga rosas na ito ay kasing bulok ng mga pangako mo, Alejandro. You're not here because you love me. You're here because you're a parasite and you just lost your host. Ang bulong ko sa kanyang harap, sapat na para marinig ng lahat. Huwag mo nang dungisan ang pangalan ng tatay ko sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmumuha mo dito. Nanigas si Alejandro sa kanyang kinatatayuan. Ang kahihiyan sa kanyang muka ay tila isang malalim na sugat na hindi na maghihilom. Ang mga bulong ng mga taong nakapaligid ay tila mga sampal na sunod-sunod na tumatama sa kanyang pagkatao. Tinalikuran ko siya at tumiretso sa aking sasakyan. Ngunit nang buksan ko ang pinto, isang itim na sobre ang nakapatong sa driver's seat. Wala itong pangalan ng magpadala. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Sa loob niyon ay isang piraso ng papel na may mga titik na ginupit mula sa dyaryo. Huwag mo nang hukayin ang nakaraan kung ayaw mong matulad sa tatay mo. Ang bangin ay malalim pa rin hanggang ngayon. Ang aking puso ay bumilis ang tibok. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nag-aalab na pot. Ang banta na ito ay patunay lamang na malapit na ako sa katotohanan. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita si Carmen at ang lahat ng kanyang mga kasabwat na nagdurusa sa dilim, gaya ng ginawa nila sa aking ama. Inilagay ko ang sulat sa aking bag at pinaandarang sasakyan. Ang kalsada sa harap ko ay madilim, ngunit ang aking patutunguhan ay maliwanag. Walang banta o takot ang makakapigil sa isang anak na ang tanging layunin ay ang katarungan. Ang gabi ay balot ng isang kakaibang katahimikan. Ngunit ang aking kalooban ay hindi mapalagay. Tila may malamig na kamay na humahaplos sa aking tenga, nagbabala ng isang panganib na hindi nakikita. Sa halip na dumiretso sa aking tinutuluyan, minabuti kong bumalik sa Diver XO. Alam ko ang galaw ng isang pusakal na sulok na, kapag wala ng matakasan, gagawa ito ng paraan para manira. Pagdating ko sa tapat ng opisina, napatigil ako. Ang amoy ng gasolina ay unti-unting humahalo sa hangin, kasunod ng isang mahinang usok na lumalabas sa ilalim ng pinto.
Walang pag-aalinlangan kung itinulak ang pinto. Doon, sa gitna ng kadiliman na tanging liwanag ng isang maliit na lighter ang nagbibigay ng buhay, nakita ko si Mama Carmen. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. At ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang tumpok ng mga papeles. Ang mga orihinal na record ng partnership ng aking ama. "Carmen, bitawan mo yan!" Ang utos ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng gabi. Walang gulat, walang takot. Tanging isang purong pagkasuklam. Lumingon siya sa akin at humalahak. Isang tunog na tila mula sa isang taong tuluyan na ring iniwan ng katinuan. "Akala mo ba ay hahayaan kitang sirain ang buhay ko? Kung hindi ito mapupunta sa akin, walang makikinabang nito. Susunugin ko ang lahat, Lara. Susunugin ko pati ang alaala ng talunang tatay mo." Ang pagsunog sa mga papel na yan ay hindi makakapagbura sa katotohanan. Ang sagot ko, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Dahil ang lahat ng nasa kamay mo ay kopya na lamang. Ang mga orihinal ay nasa ligtas na lugar na kasama ni Attorney Dante. Naniga si Carmen. Ang maliit na apoy mula sa kanyang lighter ay tila sumasalamin sa kanyang naglalahong pag-asa. "Nagsisinungaling ka! Akala mo ba ay matatakot mo ako? Ang tatay mo ay isang mahinang tao. He was a genius, but he was a coward. Hindi niya deserve ang imperyong ito, kaya kinuha ko. Kinuha ko ang nararapat para sa pamilya ko." "He wasn't a coward, Carmen. He was kind. At ang kabutihang iyon ang inabuso mo." Ang saad ko. Ang bawat salita ay tila isang hampas ng latigo sa kanyang pagkatao. "You were just a thief with a title. Isang magnanakaw na nagtago sa likod ng perlas at mamahaling gown. Pero ngayon, wala na ang maskara mo. You're just a rat cornered in a burning room." Sa isang mabilis na galaw, inagaw ng aking mga security guards ang lighter mula sa kanyang kamay at pinalibutan siya. Wala na siyang nagawa, kundi ang sumigaw at magpumiglas habang inescort out sa gusali. Ngunit bago siya tuluyang mailabas, huminto siya sa tapat ko. Inilapap niya ang kanyang mukha sa akin. Ang kanyang hininga ay amoy na panis na alak. "Enjoy your victory while you can, Lara. Pero wag mong kakalimutan, ang preno ng sasakyan ay pwedeng masira kahit sa pinakamalinaw na kalsada. It worked before, it can work again." Ang bawat hibla ng aking katawan ay nanigas sa narinig. Ang pag-amin sa kanyang mga mata ay sapat na para kumpirmahin ang aking pinakamatinding hinala. Hindi aksidente ang pumatay sa tatay ko. Pinatay siya ni Carmen. Pagkaalis nila, dumiretso ako sa secret vault sa loob ng opisina. Ang lugar kung saan itinatago ko ang mga huling alaala ng aking ina. Ngunit pagbukas ko ng pinto, isang pamilyar na anino ang nakita kong nagmamadaling isilid ang isang bagay sa kanyang bulsa. Si Alejandro. Ang kanyang muka ay puno ng takot nang magtagpo ang aming mga mata. Sa kanyang kamay ay kumikinang ang isang diamanteng kuwentas, ang nag-iisang pamana ng aking ina na hindi ko kailanman hinayaang mahawakan ng iba. "Lara, I can explain." Ang nautal niyang simula habang pilit na itinatago ang kwintas sa kanyang bulsa. "Kailangan lang namin ng kapital ni Mama para makapagsimula ulit. Ibabalik ko rin ito, pangako." Tumingin ako sa kanya nang may matinding pait. Ang lalaking minahal ko noon, ang lalaking ipinagtanggol ko sa aking ama, ay isa na palang hamak na magnanakaw na handang looban, pati ang sarili niyang asawa para sa sariling interes. "Put it back, Alejandro." Ang gulong ko. Ang tinig ko ay puno ng isang mapanganib na katahimikan. Dahil kapag lumabas ka sa pintong yan, dala ang kwintas na yan, sisiguraduhin kong hindi lang ang mansyon ang mawawala sa inyo. I'll make sure you rot in jail alongside your mother. Ang malaking bulwagan ng isang kilalang auction house ay puno ng mga taong dati ay yumuyukod sa bawat pagdaan ni Mama Carmen. Ngunit ngayong hapon, ang mga matang iyon ay puno ng mapanghusgang tingin at pabulong na tawanan.
Nakaupo ako sa pinakaharap na hanay. Suot ang aking pinakamahal na itim na terno habang pinapanood ang pag-aari ng mga De Vega na isa-isang itinatampok sa entablado para ibenta sa pinakamataas na bidder. Isang matunog na pagtama ng kahoy na gavel sa mesa ang naghudyat ng pagsisimula ng bilihan. Bawat gamit na mahalaga kay Carmen, ang kanyang mga antigong plurera, ang mga painting na gawa ng mga tanyag na artista, at maging ang mga alahas na naging simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay isa-isang nawawala sa kanya. 5 million pesos for the diamond set, saad ng auctioneer. Going once? Going twice? Itinaas ko ang aking bidding paddle nang walang kahit anong emosyon. 7 million. Nagkaroon ng bulungan sa buong silid. Sa likurang bahagi, nakita ko si Carmen na nakatayo, pilit na itinatago ang kanyang sarili sa ilalim ng isang itim na belo. Ngunit ang kanyang mga kamay na nakakapit sa upuan ay nanginginig sa tindi ng puot habang pinapanood niya ang dati niyang hamak na kondaog na binibili ang lahat ng kanyang pinakaingatang yaman. Sold to Madam Lara! Ang sigaw ng auctioneer, kasunod ng huling tunog ng gavel. Pagkatapos ng auction, lumakad ako palabas ng may taas na tindig. Nadaanan ko si Alejandro sa lobby. Nakaupo siya sa isang sulok, tila isang basang sisiw na hindi alam kung saan kukuha ng susunod niyang kakainin. Lumapit sa kanya si Vanessa, ngunit hindi para damayan siya. Bit-bit ni Vanessa ang kanyang mga maleta. Alejandro, aalis na ako. I can't live like this. Ang boses ni Vanessa ay wala ng bakas ng tamis, kundi puno ng pandidiri. Sabi mo mayaman kayo, pero ngayon pati pambayad sa hotel wala ka. Marco is waiting for me outside. At least he has a future. Vanessa, wag! Paano ang baby? Ang nagmamakaawang sigaw ni Alejandro. Ang kanyang boses ay pumapaos sa desperasyon. Hindi sa iyo ang batang ito, Alejandro. You were just a ticket out of poverty. But it turns out, you're the one going there. Ang huling salitang iniwan ni Vanessa, bago siya tuluyang lumabas ng pinto, hindi man lang nililingon ang lalaking naging biktima ng sarili niyang katangahan. Pinanood ko ang eksena niyon ng may malamig na ngiti. Ang pagtataksil na nararanasan ni Alejandro ngayon ay wala pa sa kalingkingan ng sakit na idinulot niya sa akin. Ang pagguho ng kanyang puso ay ang katarungang matagal ko nang hinihintay. Kinabukasan, dinala ako ni Attorney Dante sa isang maliit at liblib na baryo sa labas ng lungsod. Doon, sa isang dampa na tila guguho na sa kaunting hangin, namin natagpuan si Ricardo Santillan. Ang dating makisig na accountant ay isa na ngayang matandang tila laging nakakakita ng multo. Ricardo, ang tawag ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Alam mo kung bakit ako nandito? 10 taon na ang nakalilipas. Panahon na para matapos ang lahat. Nanginginig ang mga labi ni Ricardo. Madam Lara, wala akong kinalaman. Tinakot lang nila ako. Papatayin nila ako kapag nagsalita ako. Wala nang Carmen na mananakit sa iyo, Ricardo. Wala na silang kapangyarihan. Ang saad ko, ang aking boses ay puno ng katiyakan. Ibigay mo sa akin ang ebidensya na pinatay nila ang tatay ko at titiyakin kong hindi ka na kailanman matatakot muli. Tumitig sa akin si Ricardo ng matagal. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang bigat ng isang konsensyang matagal nang nakakulong. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa isang lumang cabinet. Kinuha ang isang nakatagong recorder at isang piraso ng papel na may pamilyar na sulat kamay. Hindi lang si Carmen ang may gawa nito. Ang bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila isang maugong na hangin sa gitna ng katahimikan. May isa pang tao, ang taong nagbigay ng utos na putulin ang preno ng sasakyan ng tatay mo. Sino? Ang tanong ko. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok habang hinihintay ang kanyang sagot. Tumingin sa akin si Ricardo nang may matinding awa. Isang tao na akala mo ay kakampi mo. Isang tao na matagal nang naghihintay sa iyong pagbagsak. Ang pangalang binanggit ni Ricardo ay tila isang kidlat na tumama sa aking isipan.
nag-iwan ng isang sugat na mas masakit pa sa anumang pagtataksil ni Alejandro. Ang bawat sulok ng lumang opisina ng aking ama ay tila nababalot ng alikabok ng nakaraan. Ngunit sa aking mga mata, ito ang sentro ng aking bagong kapangyarihan. Habang pinagmamasdan ko ang dahan-dahang paglubog ng araw mula sa malaking bintana, narinig ko ang marahang pagbukas ng pinto. Hindi ito ang malakas na pagpasok ng isang taong may karapatan, kundi ang marupok na kalates ng isang taong nagtatago sa dilim. Si Alejandro. Nakita ko ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. Ang kanyang buhok ay tila hindi na nasuklay ng ilang araw. At ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng pait. Dala-dala niya ang isang lumang litrato. Ang aming litrato noong araw ng aming kasal. Lara, ang tawag niya. Ang boses ay tila isang malat na bulong. Dito tayo madalas mapunta noon bago pa lang tayo. Sabi mo noon, kahit anong mangyari, hinding-hindi mo ako iiwan. Naalala mo pa ba ang pangako nating dalawa sa ilalim ng ulan? Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Ang aking mga kamay ay magkadikit sa aking likuran. Walang kahit anong init ang dumaloy sa aking puso sa kanyang mga salita. Ang bawat pangakong binanggit niya ay tila mga tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Ang pangakom iyon ay para sa lalaking inakala kong may dangal, Alejandro. Ang tugon ko, ang boses ko ay kasing lamig ng hanging pumapasok sa bintana. Hindi yon para sa lalaking nagawang ipagpalit ang kanyang asawa sa pera at sa isang huwad na pag-ibig. You're not here for memories. You're here for survival. Lara, nagbago na ako. Simula nang iwan ako ni Vanessa, na-realize ko na ikaw lang ang tanging totoo sa buhay ko. Ang mabilis niyang saad habang sinusubukang abutin ng aking kamay. Patawarin mo ako. Handa ako maging utusan mo. Basta bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Huwag mo kaming pabayaan ni Mama. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isa pang pagkakataon? Para ano? Para nakawin mo muli ang ebidensyang hawak ni Ricardo Santillan? Naniga si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat at ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Tila isang bangkay na nabilad sa araw. Ang kanyang kamay na kanina ay gustong humawak sa akin ay dahan-dahang bumagsak. Akala mo ba ay hindi ko alam? Ang pagpapatuloy ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay tila isang hatol na nagpapakaba sa kanyang dibdib. Ikaw ang nagtangkang sumabotahe sa mga dokumento ni Ricardo noong isang gabi. Ikaw ang nagbayad sa mga tauhan ni Carmen para itumba ang accountant ng tatay ko. Ang weak husband na nakikita ko ngayon ay ang parehong ahas na handang pumatay para lang pagtakpan ang krimen ng kanyang ina. Lara, hindi. Napilitan lang ako. Si Mama ang nag-utos. Ang hiyaw niya. Ang kanyang desperasyon ay nauwi sa karahasan. Mabilis niyang hinawakan ang aking mga balikat at naramdaman ko ang kanyang mahigpit na pagkakahawak na tila gustong bumasag sa aking mga buto. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Sa amin ang Diver XO. Sa amin ang lahat ng ito. Ngunit bago pa man niya magawang ituloy ang kanyang pananakit, narinig ang marahang tunog ng pagbukas ng pinto at ang mabilis na pagpasok ng aking mga security personnel. Sa isang iglap, si Alejandro ay nakadapa na sa sahig. Ang kanyang muka ay nakabaon sa malamig na tiles habang pilit na pinipigilan ang kanyang paggalaw. Tiningnan ko siya mula sa aking kinatatayuan. Sa refleksyon ng salamin, nakita ko ang aking sarili. Isang babaeng malakas, matatag, at wala ng kahit anong bakas ng kahapon. Ang lalaking nasa sahig ay tila isang estrangero na hindi ko kailanman nakilala. You're not a man, Alejandro. You're a parasite. Ang saad ko habang inilalabas ang isang folder mula sa aking mesa. Ito ang final annulment papers. Pirmatado ko na. Pirma mo na lang ang kulang para tuluyan na tayong maging magkaibang mundo. Inihagis ko ang mga papel sa kanyang harap. Ang mga puting pahina ay nagkalat sa sahig, tila mga talulot ng bulaklak na nalalanta sa gitna ng dumi. Pirmaan mo yan.
At titiyakin kong makakatanggap ka ng sapat na pera para makalayo sa lungsod na ito, ang dagdag ko. Ngunit kung tatanggi ka, sisiguraduhin kong sa kulungan ka magdiriwang ng susunod mong kaarawan kasama ang iyong ina. Wala nang nagawa si Alejandro, kundi ang humagulgol sa sahig. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na huli na para sa lahat. Ang katahimikan sa opisina ay muling gumalik. Ngunit may isang bagay pang hindi natatapos. Pagkaalis ng mga guards kasama ang wasak na si Alejandro, dinala ni Attorney Dante ang isang maliit na metal box na natagpuan sa lihim na compartment ng cabinet ng aking ama. Sa loob niyon ay isang digital recording device. Isang huling mensahe na hindi kailanman narinig ng sinuman sa loob ng 10 taon. Nanginginig ang aking daliri habang pinipindot ko ang play button. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila nakikipag-unahan sa tunog ng pag-ikot ng recorder. Ang malawak na boardroom ng Diver XO ay nababalot ng isang presyong tila nagyayelo. Ang amoy ng mamahaling mahogany at ang lamig ng air conditioner ay nagbibigay ng isang pormal, nuit nakakasakal na atmosfera. Nakaupo sa dulo ng mahabang mesa si Mama Carmen, suot ang kanyang huling natitirang Chanel suit. Pilit na itinatago ang kanyang pagkatalo sa ilalim ng makapal na kolorete. Sa kanyang paligid ay ang mga board members na tila mga buitreng naghihintay kung sino ang unang babagsak. Wala si Lara dito, kaya maari na nating simulan ang botohan. Ang mariing deklara ni Mama Carmen. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na awtoridad. Ang Diver XO ay nangangailangan ng leader na may karanasan, hindi isang emosyonal na kusinera. Sa ilalim ng bylaws ng Pamilya de Vega, ibinabalik ko ang aking posisyon bilang chairwoman. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa silid. Ngunit bago pa man makasagot ang sinuman, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Pumasok ako kasama si Attorney Dante. Ang tunog ng aking matatag na hakbang sa karpet ay tila isang babala na hindi nila maaring baliwalain. Hindi ako nakasuot ng apron. Suot ko ang isang puting power suit na tila sumasalamin sa liwanag ng mga chandelier. Ang session na ito ay hindi pa tapos, Carmen. Ang malamig kong saad habang dahan-dahang lumalapit sa bakanting upuan sa tapat niya. Wala kang karapatan dito, Lara. You're just a majority shareholder on paper, but you don't have the support of this board. Ang singhal ni Carmen. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Tumingin ako sa mga board members ng isa-isa. Nakita ko ang takot at pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Kagalang-galang na mga miyembro ng board, bago ninyo ibigay ang inyong tiwala sa babaeng ito, may isang boses muna kayong dapat pakinggan. Isang boses na pinyatahimik 10 taon na ang nakalilipas. Inilabas ko ang maliit na digital recorder mula sa aking bulsa at dahan-dahan itong inilapag sa gitna ng mesa. Ang bawat mata ay nakatuon sa maliit na kagamitang yon. Sa isang pindot, ang katahimikan ng silid ay nabasag ng isang pamilyar na tinig. Ang boses ng aking ama, puno ng hingal at takot. Carmen, alam ko na ang ginawa niyo sa mga pondo. Ang boses ni Papa ay umalingaw-ngaw sa buong boardroom. Hindi ko hahayaang nakawin niyo ang Diver XO para sa mga utang niyo. Isusumbong ko kayo sa mga otoridad bukas na bukas din. Kasunod nito ay ang matalim at malamig na boses ni Carmen sa recording. Hindi ka naaabot sa bukas, Ernesto. Ang bangin sa dulo ng kalsada ay matagal nang naghihintay sa iyo. Alejandro, siguraduhin mang hindi gagana ang mga preno. Ang tunog ng isang malakas na kalabog sa kalsada at ang huling buntong hininga ng aking ama, ang huling narinig bago muling bumalik ang nakakabinging katahimikan. Nakita ko ang dahan-dahang pagbagsak ng panga ni Carmen. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay, tila isang bangkay na nabilad sa araw. Ang mga board members ay napasinghap, ang ilan ay napailing sa tindi ng katotohanang narinig. Ang maskara ng pagiging grand dame ni Carmen ay tuluyan ng nadurog sa harap ng lahat. Ito ay pekeng recording. Gawa-gawa lang ito ng AI, ang hiyaw ni Carmen.
Ang kanyang desperasyon ay nauwi sa isang hysterical na tawa habang tumatayo at tinuturo ako. Huwag kayong maniwala sa kanya. Magnanakaw siya. Inagaw niya ang lahat sa akin. Sa isang iglap, muling bumukas ang pinto at iniluwa nito ang mga pulis na pinangunahan ni Inspector Valdez. Lumapit sila kay Carmen habang ang lahat ay nanonood ng may halong sindak at pagkagulat. Carmen De Vega, you are under arrest for the conspiracy to commit murder of Ernesto Salvador and for large-scale corporate fraud, ang deklara ng inspector habang dahan-dahang inilabas ang mga posas. Ngunit bago pa man madapo ang mga bakal sa kanyang mga kamay, isang mabilis at baliw na ngiti ang sumilay sa mukha ni Carmen. Mabilis niyang kinuha ang isang dilaw na dokumento mula sa kanyang bag at itinaas ito ng mataas, tila isang huling sandata laban sa akin. Akala mo ba ay nanalo ka na, Lara? Ang bulong niya. Ang boses ay puno ng lason habang nakatingin ng diretso sa aking mga mata. Inangkin mo ang lahat ng yaman ng mga Salvador dahil akala mo ay anak ka niya. Pero ito, tingnan mo ito ng mabuti. This is the DNA test I've kept hidden for decades. You have no right to anything. Ernesto was never your biological father. You are a bastard child of a nobody, and by law, you are a stranger to this empire. Ang bawat salita ni Carmen ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking pagkatao. Ang bawat board member ay muling nagkagulo. Ang kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na sumasalakay sa aking pandinig. Nanatili akong nakatayo. Ngunit ang mundong inakala kong matatag ay biglang nayanig sa isang piraso ng papel na hawak ng aking kaaway. Ang bawat mata sa loob ng boardroom ay tila mga talim na humihiwa sa aking pagkatao. Ang dilaw na papel na iwinawagayway ni Carmen ay tila isang bandila ng kanyang huling tagumpay. Narinig ko ang mahihina at mapanghusgang bulong ng mga board members. Mga taong kanina lang ay handang sumamba sa akin, ngunit ngayon ay handa na akong ituring na isang imposter. Isang bastarda. Ang buraot na tawa ni Carmen. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa habang nakatingin sa aking unti-unting pagkapahiya. Inubos mo ang aming yaman sa ngalan ng isang lalaking hindi mo naman kadugo. Wala kang karapatan sa kahit isang sentimo ng mga Salvador, Lara. Magnanakaw ka. Nanatili akong nakatayo sa aking pwesto. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay ang adrenaline ng isang mangangaso na nakitang nahulog na ang biktima sa huling patibong. Dahan-dahan akong huminga ng malalim. Ang aking mukha ay nanatiling kasing tigas ng marmol. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagmakaawa. Tapos ka na ba, Carmen? Ang tanong ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng hangin galing sa freezer ng Diver XO. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Ang kanyang tawa ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang bakas ng pagtataka. Dahan-dahan kong binuksan ang aking itim na leather folder at inilabas ang isang puting sobre na may selyo ng isang kilalang laboratorio sa ibang bansa. Ang papel na hawak mo ay mula sa Dr. Mendoza. Ang doktor na binayaran mo ng 5 milyong piso 10 taon nang nakalilipas para pekiin ang records ng tatay ko. Ang saad ko habang inilalapag ang aking dokumento sa ibabaw ng mesa. Ngunit ang hawak ko, ito ay ang DNA test na isinagawa sa tulong ng mga forensic samples na itinago ni Attorney Dante mula sa labi ni Papa bago siya ilibing. At kasama nito ay ang sinumpaang salaysay ni Dr. Mendoza. Nakagabi lang ay umamin sa lahat ng kasalanan mo kapalit ng immunity. Ang bawat board member ay muling nagkagulo. Mabilis na kinuha ni Mr. Santos ang dokumento ko at binasa ito ng malakas. Lara Salvador. 70.70% biological probability. Ang dokumentong hawak ni Madam Carmen ay napatunay ang peke. Nakita ko ang dahan-dahang pagbagsak ng balikat ni Carmen. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay, tila isang bangkay na nabilad sa araw. Ang kanyang huling alas ay naging abo sa kanyang sariling mga kamay. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, mabilis siyang lumingon sa pinto,
naghahanap ng matatakasan. Ngunit ang mga pulis ay naroon na, nakaharang sa kanyang bawat galaw. Hindi ito maaari. Akin ang lahat ng ito. Ako ang naghirap para sa kumpanyang ito. Ang hysterical na sigaw ni Carmen, habang pilit na nagpupumiglas sa pagkakahawak ng mga pulis. Ang kanyang mamahaling suit ay nagusot. Ang kanyang perlas ay naputol at nagkalat sa sahig, na lumikha ng mga mahihinang tunog ng pagtalbog sa tiles. Lumapit ako sa kanya. Ang aking tindig ay puno ng otoridad at katarungan. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang mga matang pumatay sa aking ama at nagpahirap sa akin sa loob ng 7 taon. Dignity is earned, Carmen. It is not stolen through fake documents or cold-blooded murder. Ang gulong ko malapit sa kanyang tenga. Sapat na para marinig niya ang bawat titik. Ngayon, mararanasan mo ang buhay na ibinigay mo sa akin. Ang pagkakaiba lang, ako ay nakatayo sa aking sariling mga paa, habang ikaw ay lulubog sa dumi ng iyong sariling mga krimen. Ipapapatay kita, Lara, hinding-hindi ka magtatagumpay. Ang huling hiyaw ni Carmen bago siya tuluyang nailabas ng mga pulis sa boardroom. Ang kanyang mga sigaw ay dahan-dahang naglaho sa pasilyo, pinalitan ng isang nakakabinging katahimikan sa loob ng silid. Lumingon ako sa mga board members. Ang ilan sa kanila ay nakayuko, hindi makatingin sa akin ng diretso. Alam kong marami pa akong kailangang ayusin, marami pang tiwala na kailangang bawiin. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay tapos na. Madam President, ang tawag ni Mr. Santos. Ang kanyang boses ay puno ng tunay na paggalang. Nakatanggap kami ng balita mula sa airport. Nahuli na rin po si Alejandro. Sinubukan niyang tumakas dala ang mga nakaw na alahas, ngunit hindi siya nakalusot sa security. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib. Ang katarungan ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang prosesong puno ng hapdi at dugo. Ngunit sa dulo nito ay ang kalayaan. Lumakad ako patungo sa malaking bintana ng boardroom. Tinitingnan ang abalang kalsada sa ibaba. Doon, sa gitna ng ingay ng mundo, naramdaman ko ang isang marahang dampi ng hangin sa aking pisngi. Tila isang huling paalam mula sa aking ama. Ang anino ng kahapon ay tuluyan ng naglaho, at ang bagong umaga ay nagsisimula na. Nabasag ang katahimikan ng bulwagan ng korte nang ianunsyo ng hukom ang hatol na habambuhay na pagkabilanggo para kay Carmen de Vega dahil sa planadong pagpaslang at malawakang pandaraya. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy na gavel sa mesa ay tila isang hulin hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata sa aking buhay. Nakita ko ang dahan-dahang pagbagsak ng balikat ni Carmen habang pilit na in-escort out ng mga pulis. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng kolorete o kapangyarihan. Tanging ang isang hungkag na titig na lamang ang natira sa babaeng nag-akalang ang mundo ay kanyang pag-aari. Sa tabi niya, si Alejandro ay humahagulgol. Ang kanyang mga luha ay tumatulo sa sahig ng korte habang binabasa rin ang kanyang sentensya para sa pagiging kasabwat at pagnanakaw. Ni hindi ko magawang lumingon sa kanya ng may awa. Ang bawat luhang inilalabas niya ngayon ay huli na para sa 7 taon kong paghihirap. Ang katarungan ay hindi isang emosyon, kundi isang malamig na katotohanang kailangan nilang harapin. Ilang buwan matapos ang paglilitis, ang Diver XO ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Inalis ko ang bawat bakas ng mga De Vega sa loob ng gusali. Ang bawat gintong dekorasyon na tila sumisimbolo sa kanilang kasakiman ay pinalitan ko ng mga disenyo na mas simple, ngunit mas may kabuluhan. Hindi na lamang ito isang restaurant para sa mga mayayaman. Ito na ang sentro ng Salvador Foundation. Isang lugar kung saan ang mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kawalang katarungan ay binibigyan ng pagkakataon na magsimula muli. Isang hapon, habang binabagtas ko ang daan, patungo sa sementeryo, nadaanan ko ang isang mumurahing kainan sa gilid ng kalsada. Doon, nakita ko si Vanessa. Wala na ang kanyang mamahaling gown at ang kanyang mapagmataas na tindig.
Suot niya ang isang lumang uniforme habang abala sa paglilinis ng mga maruruming mesa. Nang magtagpo ang aming mga mata sa pamamagitan ng salamin ng aking sasakyan, mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Ang kanyang mga pisingi ay nagliyab sa matinding kahihiyan. Ang lason na sinubukan niyang ipakain sa akin ay siya na mismong tumutupok sa kanyang buhay ngayon. Huminto ang aking sasakyan sa tapat ng puntod ni Papa. Ang sikat ng araw ay marahang tumatama sa puting marmol na nagbibigay ng isang mapayapang liwanag sa paligid. Inilapag ko ang isang pumpon ng mga sariwang puting rosas, ang tunay na simbolo ng katapatan at pag-asa. Papa, tapos na. Ang gulong ko. Ang boses ko ay matatag at puno ng kapayapaan. Nakuha na natin ang katarungan. Ang Diver XO ay muling naging tahanan ng iyong mga pangarap. Hindi ka na lamang isang pangalan sa isang lumang dokumento. Ang iyong legacy ay nabubuhay sa bawat taong tinutulungan namin. Naramdaman ko ang isang marahang dampi ng hangin. Tila isang haplos ng pasasalamat mula sa kabilang buhay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Ang bigat na matagal kong dinala sa aking dibdib ay tuluyan ang naglaho, pinalitan ng isang bagong lakas na hindi kailanman mababali ng kahit na sino. Pagbalik ko sa restaurant, sinalubong ako ni Mr. Santos at ng mga tauhan na nanatiling tapat sa akin. Ang bawat ngiti nila ay puno ng tunay na pag-asa. Pumasok ako sa aking opisina at tiningnan ang malaking bintana na nakaharap sa lungsod. Ang gabi ay dahan-dahang dumarating, ngunit ang liwanag sa loob ng aking puso ay sapat na para itaboy ang anumang dilim. May isang huling sobre ang nakapatong sa aking mesa. Isang imbitasyon mula sa isang International Culinary Board para sa isang parangal. Ngunit hindi ang parangal ang nagpabilis sa tibok ng aking puso, kundi ang pagkakataong ipakita sa buong mundo na ang isang babaeng galing sa putikan ay kayang lumipad ng mas mataas pa sa kanyang mga kaaway. Dahan-dahan kong inilabas ang aking wedding ring mula sa aking bag. Ang singsing na matagal ko nang hindi isinusuot. Lumakad ako patungo sa balkonahe at tinitigan ito sa huling pagkakataon sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa isang dinalang lakas, pinitawan ko ito at hinayaang mahulog sa kailaliman ng gabi. Ang tunog ng pagtama nito sa semento sa ibaba ay tila ang huling tuldok sa aking nakaraan. Tumalikod ako at muling pumasok sa loob, handang harapin ang anumang bukas na naghihintay. Ako si Lara Salvador, ang reyna ng aking sariling tadhana. At ang aking kwento ay nagsisimula pa lamang. 1 taon ang mabilis na lumipas. Tila mga pahina ng isang makapal na nobela na dahan-dahang natatapos. Ang Diver XO ay hindi na lamang isang pangalan sa listahan ng mga pinakasikat na kainan sa lungsod. Ito na ang simbolo ng katatagan at bagong simula. Sa bawat sulok ng gusale, maririnig ang tunog ng masiglang tawanan ng mga tao at ang marahang pagtama ng mga kubyerto sa pinggan na tila isang orkestra ng tagumpay. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking opisina. Pinagmamasdan ang unti-unting paglamay ng gabi sa kalangitan. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga hiyas na nagkalat sa kadiliman. Ngunit walang hiyas ang mas makinang pa sa kapayapaang nararamdaman ko sa aking puso. Wala na ang mabigat na tanikalang matagal na gumapos sa aking mga paa. Wala na ang anino ng takot na matagal na nagkubli sa aking mga mata. Sa loob ng nakaraang taon, natutunan ko ang pinakamahalagang aral na hindi na ituro ng anumang paaralan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong sumira sa iyo, kundi para sa iyong sarili. Pinatawad ko ang aking sarili sa pananatili ng matagal sa isang relasyong unti-unti akong pinapatay. Pinatawad ko ang aking sarili sa pag-aakalang ang aking halaga ay nakadepende sa pag-apruba ng ibang tao. Sa pagbitaw ko sa pot, doon ko nahanap ang tunay na kapangyarihan. Nabalitaan ko ang balita tungkol kay Carmen at Alejandro sa loob ng bilangguan. Ang kanilang mga araw ay nababalot ng katahimikan at pagsisisi sa gitna ng malamig na rehas. Wala na ang mga perlas, wala na ang mga palakpakan ng alta society. Doon sa dilim,
Kailangan nilang harapin ang katotohanan ng kanilang mga ginawa. Ang katarungan ay hindi lamang ang kanilang pagkakaulong, kundi ang makitang ang babaeng binalak nilang wasakin ay mas nagdiningning pa kaysa sa dati. Madam President, tapos na po ang huling batch ng mga scholars para sa buwang ito. Ang boses ni Attorney Dante ang bumasag sa aking malalim na pag-iisip. Dahan-dahan akong lumingon at numiti. Nakatayo siya malapit sa pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang bagay na mas malalim pa sa pagiging magkaibigan. Lumapit siya at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Isang hawak na puno ng respeto at pag-aalaga. Malayo sa marahas na hawak na naranasan ko noon. Salamat, Dante. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Ang tapat kong pasasalamat. Gusto mo bang maglakad-lakad muna sa tabing dagat? Ang paanyaya niya. Ang kanyang boses ay tila isang malumanay na awit sa gitna ng gabi. Ang simoy ng hangin ay masarap niyang gabi. Isang tipid na ngiti ang isinagot ko. Marahil ay may puwang pa nga para sa isang bagong kwento ng pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi sumasakal, kundi nagpapalaya. Ngunit bago ang lahat, tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang martyr na asawa. Siya ay si Lara Salvador, isang anak, isang pinuno, at higit sa lahat, isang reynang nakatayo sa kanyang sariling kaharian. Ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa yaman o sa paghihigante. Ito ay tungkol sa pagbangon mula sa pagkakalugmok at pagpapakita sa mundo na ang bawat sugat ay maaring maging anang karangalan. Ang aking kwento ay hindi natapos sa pagbagsak ng aking mga kaaway. Ito ay tunay na nagsimula nang piliin kong mahalin ang aking sarili nang higit sa kahit na sino. Sa huling pagkakataon, huminga ako ng malalim at naramdaman ang lamig ng hangin sa aking pisngi. Ang bagong umaga ay malapit na at handa na akong yakapin ang bawat liwanag na dala nito.